So yun, mga kababayan, nakikita naman natin sa balita ngayon na ang magpa-file ng impeachment kay VP Sara Duterte, walang iba, kundi itong kampo ng mga Makabayan Black. Kasama na dyan sila Trillanes, sila De Lima, at yung Flavi, yung magjajakol na pare, yung addict na magjajakol pa na pare. Tapos, syempre, yung mga kakampik nila mga kaliwa. Diba? Yun po. Yun po ang magpa-file ng impeachment laban kay VP Sara Duterte. At kapag ito ay sinuportahan ng gobyerno, alam nyo na. Alam nyo na kung ano priority nila. Ngayon pangalan, alam na natin yan alam na natin yan. So, pero, sa mangyayari niyan, katulad niya, nang sinabi ni Representative, ni Congressman Eracy, malabo na, magtagumpay yan. Sabi ko kanina, panis na. Suntukan na lang. At kung ano man, ang ipapile nila, irereklamo nila kay VP Sara, wala, napaghandaan na yan Napaghandaan na yan ang kampo ni VP Sara Duterte na matatalino. Ito mga pinklawan na to ito mga komunista, ito mga kabayan, mga bobo yan diba? Pero, pag itong impeachment kay Marcos Jr. ay ipinasa at biglang nagdeklara si VP Sara Duterte na tatakbo siya, tatakbo siya sa 2028 election, maglilipatan niya mga kongresista na yan kay VP Sara Duterte. Maglilipatan yan. Kasi, landslide yan. Wala silang magagawa. Mananalo si VP Sara Duterte. At malamang sa alamang, mapaaga ang pagre-retiro ni Bongbong Marcos Jr. Kung yung mga kongresista, dahil nag-declare na si VP Sara at talagang sumabog na yan, yung suporta ng tao sa kanya, putya. So, suporta na dyan yung mga butterfly politician. So, ang mangyayari dyan, baka mapaaga pagre-retiro ni Marcos Jr. Pero, syempre, sa isang laro, sa isang kompetisyon, there's always two player. Okay? Mayroong magkalaban. At sabi nga naman itong mga kakampi ni Bongbong Marcos Jr., wala namang basehan yung pag-impeach kay Marcos Jr. Pero, kung titingnan natin, mga kababayan, sa totoong buhay, 125 million. Sabihin na natin, sakyan na natin, yung sinasabi nila, 125 million, kahit sa totoong buhay, nagamit naman yan ng tama. At, kahit hindi nagamit ng tama yan, pananagutan pa rin yan ni Marcos Jr. kasi sa kanya galing yung pondo. Diba? Sa Intel Fund niya galing yung pondo. So, bakit hindi kasama si Marcos Jr. sa pinananagot? Diba? So, kasama si Marcos Jr., pananagutan niya yan, pero kung makapagbalinis, akala mo santo. Akala mo santo. Ewan ko. Ano ka tulala? Kahit sa ang anggulo mo tingnan, may pananagutan si Marcos Jr. Hindi siya pa pwedeng umiwas. Kung ano man yung nangyari, or kung ano man ang mangyayari sa ating bansa, pananagutan po niya yan. Yung pinabayaan niya, yung nakawan sa 3 taon, sobra-sobra pang grounds yun for impeachment. Kapag ikaw ang leader, cargo mo lahat. Sa isang pamilya nga kapag yung anak, walang kakayaang panagutan, excuse me, yung kanyang kasalanan, magulang ang pinananagot, di ba? So sa pagkakataong ito, lahat ng problema ng bansa, kung walang mananagot dyan, kung sino ang nakaupo dyan sa Malacanang, yun ang mananagot dyan. Kaso ang problema, very weak kasi kaya yung mga tao walang gana To say isagit ra na to. Okay ra ba? BBM! 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 Ang problema kasi sa kanila, inuuna nila yung politika. Kaysa sa pagpapaunlad ng bansa natin, mas inuuna nilang salpakan ng pera yung mga mukha ng mga politiko para manahimik. Para maging sunod-sunod sa kanila. Di ba yung mga aso, pag pinakain mo sa palad mo, punta kahit sabihin mo yan, oy, bark! Magbabark yan. Roll over. Magro-roll over yan. I'm sorry. Kasi nga, binubusog mo. Ang problema, nawili ngayon yung mga politiko. Nung pinatikim ng konti, masyadong nasarapan, masyadong nasiyahan, kaya ayun. Sa sobrang pagkagahaman, parang gusto na nila ubusin ang kaba ng ating bayan. At hindi na ngayon makontrol ni Marcos Jr. At lumabas pa nga yung issue, nag-away-away sila na wala na napupunta sa akin. Nasa inyo lahat, inuubos yung pondo ng Pilipinas, wala na napupunta sa akin. Di ba? Alam natin kung sino yung mga bata-bata ni Marcos. Una niya, syempre, yung pinsan niya, yung anak niya, sila Saldi ko dati. At yung mga nasa circle nila, may top 6 congressman pa nga yan Di ba? Alam natin.
Oh. At may iba pa mga politiko like senator, the likes of Angara. Alam naman natin na si Angara, bata-bata yan ni Marcos. Eh, yun nga pinalit nila kay BP Sara sa DepEd, di ba? Oh. Ang ginagawa kasi ni Marcos Jr. sa administrasyon niya at sa mga politiko, pinapainan niya ng pera lahat ng ahensya, lahat ng politiko. So, ang ibig kong sabihin, binubusog niya ng binubusog yung mga korap na politiko para pagdating ng oras, para magkakalaglagan na, may pang-blackmail siya. Pag magkakagipitan na, maglalaglagan na sila, may pang-blackmail siya. Oo. Alam nila kung sino yung tumatanggap ng pera, may listahan sila dyan. May mga tinatawag na blue book yan eh. Oo. Alam nila yan. Kaya kung sakaling magkagipitan, ibibintang nila yan doon sa mga pinag-abutan nila, sa mga pinondohan nila. Pero, akala nila makakaligtas sila sa pananagutan, kahit magbintang sila ng magbintang, hindi. Oo. Kasi, pag binigyan ako, isa akong politiko, isa akong congressman, isa akong senador, pag binigyan ako ng bilyon, pag binigyan ako ng milyon, siyempre, mananahimik ako. Mananahimik ka. Pag binasbasan na yan ni Martin Romualdez, binasbasan ni Marcos Jr., may matatakot ka magsalita dahil may alas sila laban sa iyo. Tumanggap ka eh. Kahit anong oras, pwede nila ilabas yan at pwede ka nilang ilaglag. Tulad dito. Laglagan na. Katropa nila yan. Binisisi pa ng Bilyonaryo News Channel ang umano'y project wishlist ni dating Senator at ngayon Education Secretary Sonny Angara. Sa tinaguriang DPWH leaks, isa sa mga napansin namin ang isang multi-purpose building na parehas pinondohan ng milyon-milyong piso sa magkaibang mga taon. Ang detalye sa exclusive agenda reporting Hannah T. Umexit man sa Senado, tila may mga pabaon umano para kay dating Senador Sonny Angara. Ayon kasi sa source ng Bilyonaryo News Channel, bago raw siya naging DepEd Secretary noong July 2024, nagpa-allocate pa raw ito sa proposed budget para sa 2025. Yan. So yan ang sinasabi ko, na nakatikim, tapos nasiyahan, nasarapan, gusto na ubusin. Diba? Tumanggap ka ng pera eh. Oo. Tumanggap ka ng pera, tumanggap siya ng pera. Kaya dapat tayo, matuto na tayo mga kababayan. So ito po yung nagiging resulta ng ibinebenta ninyo yung mga boto ninyo tuwing eleksyon. Ako lahat ang masama! Ikaw ang mabuti! Binabawi nila sa atin, milyong beses pa nila binabawi ang halaga. Alam naman natin na itong si Marcos magaling tong propagandista eh. Magaling mang blackmail yan. Ngayon, target na nila si Angara. Mga bata-bata nila yan. Nakikita na naman natin yan sa galaw ni Marcos Jr. eh. Akala mo ang bait. Bait-baitan pero pailalim kung bumira. Di ba? Gumagamit ng mga taong babayaran niya, bibigyan na ng pera para sirain yung mga kalaban niya, ay pagtanggol siya. Pero ang masama, eto, pag ikaw nagpagamit ka, pag nakuha na niya, ang gusto niya, excuse me, itatapon ka na nila. Na para bang wala ka bang halaga? Oo. Di ba? Ito ngayon, si Angara naman ang target nila kasi nga wala silang makuhang ebidensya doon sa mga senador na mga unang nang idinadawit nila, katulad ni the likes of Chis Escudero, Senator Chis Escudero, di ba? Si Jinggoy Estrada, si Villanueva, at isa pa, si Senator Bong Revilla, umapila, di ba, sa Korte Suprema, umapila. At alam nila na maaabsuelto si Revilla, kaya ayan, naghahanap sila ng ibang target nila. This time, si Angara na binibira. Nililiko nila, and at the same time, yung atensyon ng tao, nalilis din, napupunta na naman kay Angara. Si Angara na naman ang target nila. So ngayon, babakbakan na naman ng mga tao, si Angara. Lahat ng tumanggap ng pondo, lahat ng binigyan nila, isa-isay nila yan. Sa tuwing magigipit sila, ibibintang nila doon sa mga binigyan nila ng pera, yung mga pagnanakaw yung ginagawa nila, ibibintang nila. So ganito na mangyayari yan. Matatapos ang termino ni Marcos Jr. Sa 2028, or kung umabot man o kung hindi, matatapos yan sa pagsagot sa mga issue na ibinabato sa kanila. Diyan matatapos yan. Yung mga proyekto ng ating bansa, wala na. Matatapos yan ang termino nila sa pagsagot at pag-ilag sa mga issue na kinasasangkutan nila. Diba? Maghahanap sila ng maghahanap ng mapagbabaligan ng sisi para iligtas ang kanilang mga sarili. Kaya doon, mga kawawa dito yung mga naponduhan eh. Kawawa dito yung mga nabigyan nila. Kaya ngayon, yung may mga alam doon sa katiwalian, lalo na doon sa mga takatanggap ng pera,
na galing kay Marcos, galing kay Romualdez. Abay, habang maaga pa ha. Oo. Ha? Huwag nyo nang antayin na kayo ang mapunta sa spotlight na mailabas yung pangalan nyo. Kasi tumanggap kayo eh. Iisa-isahin kayo niyan para mapagtakpan yung mga sarili nila. Kaya ngayon, habang maaga pa, habang po pwede yung pang hilutin si BP Sara, lumantad na. Oo. Kasi sa ayaw at sa gusto nyo, magiging presidente si BP Sara. Oo. Yan ang sinasabi ko Ilan sa inyo. umano rito ang lumalabas ngayon sa DPWH leaks Nako, file na nakalap ng DPWH BNC kung saan 105 projects ang nakalistang si Angara umano ang proponent pagdating pa lang sa National Expenditure Program o NEP. 92 sa 105 na ito mga proyekto sa Aurora. Ang Nako. kilalang balwate ng mga Angara. Tig-anim naman sa Iloilo at Bohol. Sumatotal, nasa 2 billion pesos ang mga proyekto. Naka. Sa DPWH leaks, kay Angara nakapangalan ang mayorya ng mga proyekto pagdating sa hanay ng mga senador. Corroborated ang listahang ito sa 2025 NEP ng DBM at DPWH contracts. Kapansin-pansing marami sa mga ito ay nakapailalim sa mga karaniwang pinupondo ng SIPAG at BIP. Ito ang Naka. major infrastructure program names ng DPWH. Naka pa,